Ito na yung ating first batch na bibitawan dito sa ating vertical mud crab fattening or crab fattening. So ito na po yun. Yan talagang ilalaman natin dito. So nasa 40 cage meron tayo dito. Okay. So subukan ko muna ito kung ano, itong ano natin, trial and error natin. Ayan, bali 10 piraso, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Kaso ito ay hindi ano, kamumolt lang siguro na ito, tapos may damage, sana mabuhay. King crab pa naman, no? King crab siya, sayang. Tapos may nabili tayo na sa sunod, piliin ko na. May nabili tayo na yung mga ano, ito yung mga mabagal lumaki, pero yung batik na tinatawag, ayan. So yung batik, ito yung mabagal lumaki, pero ito meron tayong isang king crab din, yun, oh, pero payat. Kaya patatabain natin ito. Ito ay babae, pero maraming babae, may 7 babae tayo na nakuha. Ito babae rin, oh, laki nito. Patatabain natin, oh. King crab o batik. Yung batik na tinatawag, karamihan batik eh, oh. Yung batik na tinatawag, mabagal daw lumaki to. Okay, so yun lang mga ka-lakkuchero natin, mga ka-farming natin. Ito trial and error ko to. Tingnan natin kung okay siya. So ngayon ay ano muna tayo. Ang ginagawa ko ay tawag dito, acclimation muna, no? Yan, mula dito, yan, ganyan lang, para maiwasan natin ang pagkamatay at mabigla sila sa tubig. Yan, unti-untiin lang natin hanggang sa maging okay yan sila mamaya. Saka natin bitawan dito. Ang masakit, brown out ngayon dito sa amin, so wala pa silang oxygen, pero palagay ko naman kaya yan. Ayan, babaw naman eh. Okay, so sa ngayon ito lang muna, abang-abang na lang sa mga gusto ring matuto ng ganito pong negosyo, ng ganitong setup. Yan, message lang po at baka sakaling makatulong sa setup. Sa ngayon yan lang muna ang setup natin, no? RAS na tinatawag, yung recirculating aquaculture system. So ang ating filtration ay hindi pa talaga siya ganun ganda, pero ito may filter na rin naman ito rito. Tapos ang ano ko, yung fiber foam, kulang pa nga to eh, dapat meron pa talaga yan dyan, pero sige lang, utay-utay lang, unti-unti lang, yun.